So ito ang pinagdadaanan namin ngayon ni Mian para pumunta sa bus station. Driving down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Sige mo na ka. Ito na yung tsura namin ni Mian, no? Saan na kami suot. Kawawa naman yung bag ko. Kawawa ang aking Samsonite. Ito ang Tibat Montenegro. Ayan, no, may mga dumadaan bus yan eh, oh. Tingnan mo. Ayan, no, may kutor. Ayan, may kutor. Ayan siya, Budba. Puno. Punuan nga lang. So, kailangan namin maglakad ng 12 minutes sa bus station sa kainitan ng araw. Dahil may umaanong bus, dumadaang bus pero punuan na. Kaya kailangan namin pumunta na sa mismong terminal ng bus. Pero ang dadaanan mo ganito mula doon. Grabe. Kaya pa. Ang trapiko. Oh my goodness. Para sa Pilipinas. Hoover. So ito ang pinagdadaanan namin ngayon ni Mian para pumunta sa bus station. Baba, akyat. Dahil ang kanilang station, bus station ay malayo sa airport. 20 minutes. Pwede naman taxi, kaya lang sobrang mahal. So, pero kailangan mo paghirapan ng ganitong kung gusto mo makamura, maglakad ka ng 20 minutes sa kaarawan. Grabe. Pero ayan na kami, malapit na kami sa bus station. Kinaya. Ang mahirap lang kasi ang hirap ng daan nila sa gilid. Wala silang maayos na na daanan. Buti nga dito safe kasi ayan, umakyat kami sa gilid ng bundok. Pero ewan ko saan na yung bus station. Hope na tama tong aming dinadaanan. Ay, grabing init. The sacrifice is real. Ganito mag-travel. Bago ang magagandang mga literato, kailangan mo muna paghirapan ang papunta sa Airbnb. Although sanay naman kami, kaya lang pag change, pag ang edad na, pag umiidad, pumapalya, humihina. Pero kaya pa naman. Basta sa mga ganitong biyahe, kailangan may maayos kang sapatos. Napaka-importante. Lalo na pag kailangan lagi kang ready. Dahil sigurado maraming lakaran. Dahil hindi sa lahat ng oras, yung lugar na pupuntahan mo, okay ang transportation. Katulad nito,
Hindi madali yung transportation, so kailangan mo maglakad para makita makapuntahan ng bus station. Pero kung mayroon ka namang pang taxi, so mag-taxi ka na. Meron naman, ayaw lang magbayad. Ayaw lang namin magbayad. Ayaw namin magbayad, ang mahal kaya. Tsaka hindi naman kami nagmamadali. Wala naman kaming pinagmamadalian. So ito na itsura namin. Tsaka kailangan mong maranasan ng mga ganitong experience. Kasi ito ang masayang travel. Yung nararanasan mo yung hirap bago mag-enjoy. So, tama ba ang ating dinadaanan? Ayan o! Bus! Saan yan? Ha? Ayan na, may nakasign na bus. Doon sa gilid, sa kabila. Okay. So at last, nakarating kami sa bus station. Ito na ang bus station. Ay. So dito tayo sasakay papuntang Kotor. Ayan. Ha? So sarado. Saan? Over ang init. Na tayo sa kabila dadaan kay close yung main door. Dito na tayo sa bus station. Ayan na. Upo muna ako. Diyos ko day. Sundin na tayo sa bus station. Bus. Pahinga muna, ito yung bag na binitbit namin. Pang 30 kilos to eh. Tapos dalawa yan. Plus bag. So wait tayo sa ating bus. Nakabili na si Imit na ticket. Ang aming ticket. Tag 6 ang isa. 6 euro ang isa. Waiting kami ni Mian. House Mian. Basang-basa likod. Nakatulog ka kami sa airport. Ay, sa airport, sa airplane. Pero wala pa tayo masyado. Wala pa kaming maayos na. Wala pa kaming maayos na tulog ako. Grabe yung pawis ko na. Pagdating namin sa Doon nagdala ka shower. ng special. Wala. Nalimutan ko. Butang nga rin eh. Nandoon sa isang anuhan ko, lagay ko. Pabalik-balik ako doon, iisip ko kung ano yung dadalhin ko. Hindi na lang tayo ng tubig. Siguro, pero naman dito katulad na. Ang dami ko pa namang beach shirt mo. Langan natin. Yun ang iniisip ko, pabalik-balik ako sa medicine, scoop ko. So, wait tayo. Wait tayo ng bus. Ang pawis ko ay grabe. Parang nandito na yung ating bus. Ja, vale. Hey. Uwaga.